tuluyang magsimula ay gusto ko lamang pong i-appreciate natin at kumustahin po yung mga discipleship groups natin. Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman na kaya naman ito itinatag ng Panginoon, yung pagbabahagi ng mabuting balita ay para po maranasan ng bawat isa po sa atin kung gaano kabuti ang ating Diyos. Amen po ba? Kaya ako kinakamusta ito ay ngayong umaga, nais ko po ang bawat isa po sa atin ay i-appreciate kung ano po ang ginagawa ng ating iglesia upang ang bawat isa po sa atin ay makakilala sa Panginoon at tumatag ang ating mga pananampalataya. Amen po ba? Tatanungin ko po kayo, ang lahat po ba sa atin po ay member na po ng discipleship group natin? Amen? Good. Sino pa po ang walang discipleship groups? Kasi po ito po yung ating programa ng iglesia. Hindi lang po ito basta programa ng ating church, kundi ito po ang disenyo ng Panginoon upang po tayo po ay palakasin sa ating mga spiritual na buhay. Amen po ba? Kung gaanong iniingatan po natin ang ating mga physical na katawan, ay ganun din po ang disenyo naman ng Diyos upang ingatan po ang ating mga spiritualidad. Amen po ba? Ang discipleship group. Amen! Tulog ba kayo? Nag-almusal ba kayo? Alam nyo, gusto ko pa rin i-appreciate. Sige, wag po na tayong lumipat dito. Sige, kunin ko yung mga ilang minuto lang. Alam nyo po, ginagawa ng church lahat ng efforts para tayo ma-involve sa discipleship. Napapansin nyo po ba? Amen. Bukod po sa binubusog po tayo sa spiritual na mga bagay, every after worship service, meron po tayong pagkain. Amen po ba? Nakita nyo yung integration, di ba? Ng mga nanay upang i-bless palalo ang ating ministeryo. Every after na tayo kumain ng spiritual na pagkain, kumakain din po tayo physically. Para ma-nurture din natin yung ating fellowship. Amen? Kung dati-rati po ay tayo, alam niyo, napapansin natin na past 2 years, after worship service, ano pong ginagawa natin? Umaalis na po kayo eh. So, tama? Umaalis na, umuwi na kayo. Kahit may nilutong pagkain, umuwi na yung bawat isa. Napansin niyo po ba yon? Pero ngayon, yung ginagawa po natin na programa is para mas lalo pang maging intimate po yung relationship natin sa Panginoon at lalo pang yung makita po natin yung chemistry ng bawat isa sa discipleship groups natin. Ina-acknowledge ba natin yung mga DG heads natin sa CCM? Ina-acknowledge ba ng mga kabataan na ang DG head natin dito ay si Sister April? Mga kabataan ay mga bata dyan, CCM, kaway-kaway. Alam niyo ba yung CCM Cornerstone Children's Ministry? Sa atin pong TKM, Torch Keepers Ministry. Ina-acknowledge niyo po ba ng DG head po natin, si San Gauden? Amen po ba? Ano ba? Gutom ba kayo? May problema ba? Taas kamay, may problema? Sige, ano niyo muna yan? I-keep niyo muna sarili niyo dyan. Yung ating young adult ministry, acknowledge natin, Sister Marion ng DG Head. Amen? Amen. Sa WOW, sino ang DG Head niyo sa WOW? Amen? Sister Rose, in-acknowledge ba na siya yung nag-aalaga sa inyo spiritually? Oh, grabe yung mga nanay talaga. Nakita nyo, may buhay, no? Sige nga, tingnan nga natin to. Yung MAW. Nakita ko yung mga tatay natin. Ang tatay. Marami na rin pupunta sa amin, kala nyo. Kabahan na kayo, yung mga YA. Mababawasan na kayo next year. Amen? Diba? Ay, sama ka na rin? Malapit ka na ba? Kamustahin natin. Ito yung disenyo ng Panginoon upang po tayo ay gawing pag-alabin sa ating mga pananampalataya. Naniniwala po ba kayo doon? Nawala na agad. Ako naniniwala ako doon. At ito yung ating pong pagpapatuloy. Kasi kung hindi, siguro tigilan natin. Hindi naman, di ba? Kasi ito na yon. So bigyan ko po kayo ng background po natin sa ating pag-uusapan sa umagang ito. Yung Acts chapter 3 po, ito, naalala nyo kung pinagaling yung lumpo, yung lalaking lumpo. Di ba? Naalala nyo? Doon sa isang simbahan, nasa labas siya, namamalimos siya. Sabi ni Pedro, wala siyang yaman, wala siyang pila, wala siyang ginto. Pero meron akong gospel, mabuting balita na ibabahagi sa iyo. Nakuha natin? Sa pinagaling yung lumpo, nakalakad siya. At after nito, nabalita yon sa mga punong pari, sa mga leaders, mga religious leaders ng lugar na yon. Alam naman natin na sila yung political figure din ng lugar na yon sa Israel. So nabalita, naging hudyat, no? Napukaw yung kanilang atensyon, yung damdamin na, teka,
Itong mga tao na to na ipinapahayag ang Panginoon Kristo, ang siyang hari at dapat na sundin at purihin, ay isa itong banta sa kanilang mga posisyon bilang isang leader ng kanilang bayan. So nakita natin dito, magkaiba, kaya naman nagkaroon ng mga opposition sa mga religious authorities. So dalawang bagay yung gusto natin pag-usapan sa umagang ito, mabilis lang tayo. Ang mensahe ni Pedro at Juan. Ano ba yung mensahe nila Pedro at Juan? Ano yung mga nangyari dito sa tagpo na ito? Sasayin po natin. So the question is, dito kasi mapapansin po natin, ano yung nangyari out of dun sila ay magbayag ng mabuting balita. Sila po ay, ano nangyari po sa text natin, yung binasa po natin. Sila ay, mabasahin niyo po, Acts chapter 4 verses 1 to 20. Yung mga unang tagpo, sila po ay kinulong. Nakuha po natin. So ito yun, ano yung mga bagay na pumipigil sa atin? Bilang mga mananampalataya, dito makukuha tayo ng inspiration, makukuha natin yung aral na ano ay mga bagay na pumipigil sa atin bilang isang mga Kristiyano sa paglilingkod natin sa Diyos? Ano yung mga naranasan din nila ng mga panahon na ito? Sige, isa-isayin natin, di ba? Sa kanilang mga buhay ng panahon ito, sila ay pinipigilan sa pagbabahagi ng mabuting balita. Sila ay pinipigilan na magsalita. Sila ay pinipigilan na maglingkod sa ating Diyos. Sila ay pinipigilan na sumunod. So makaka-relate tayo kung iisipin natin kung ano yung mga bagay din na pumipigil sa atin sa panahon natin ngayon. So, di ba? Dito mapapahayag natin, makikita natin yung pagkilos ng ating Panginoon sa message ni Peter at ni John. Dito yung mga bagay na ito, nabagabag yung mga Pariseo, yung mga Sadducees, yung mga religious leaders, dahil sila nga ay banta. Yung leadership ng Panginoon Kristo ay isang banta sa kanilang paghahari sa lugar na yon. Sapagkat tunay nga na ang Diyos ay Diyos. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo? Ano yung nag-ignite sa kanila para masabi nila na si Jesus Christ ay a threat talaga? Siya ay banta sa kanilang pangunguna. Alam niyo kung bakit? Sa lahat po ng mga Diyos na naimbento dito sa mundong ito at mga nakilala po natin, ang tanging ang Panginoong Kristo lang na Diyos na sinasamba natin ang muling nabuhay. Amen po ba? Out of all na mga religions, sila ay nag-establish ng kanilang mga relihiyon, pero walang sino man sa kanila ang muling nabuhay liban sa ating Diyos. Amen? At ito ang katunayan na ang Diyos na kanilang sinasamba noon ay totoo. At ito rin ang katunayan na ang Diyos na sinasamba natin ngayon ay totoo, sapagkat ang Diyos, dagapi niya ang kamatayan. Siya ay muling nabuhay. Even ang kamatayan ay hindi siya napigilan. Amen po ba? And it is the message that was preached by Peter, the resurrection of our Lord Jesus Christ. Nakita po natin dito na lahat ng mga ebidensya na ang Diyos ay muling nabuhay. Tama po ba? Kayo po ba ay nakita na ang bangkay ng Panginoon Kristo? Ang kanyang katawan, ang mga buto ng Panginoon Kristo ay natagpuan na po ba sa mundong ito? Yes or no? No. Of course, kasi kung natagpuan ang bangkay ng Panginoon Kristo, wala po tayong dahilan upang magtipon ngayon. Amen po ba? And because wala po natagpuan na bangkay, labi ng Diyos, ng Panginoon Kristo, ay siyang tunay na ang ating Diyos na sinasamba ay totoo. Kaya naman, lahat ng mga fake news, alam niyo ba, hindi lang ngayon nauso yung fake news. Diba? Nung panahon nila, may mga fake news din. Ano yung fake news na pinangalap nila? Na ninakaw ng mga alagad ang bangkay. Pero makikita po natin dito sa Matthew 27:62 to 66, mapapansin natin kung gaano kahigpit, kung gaano pinoprotektahan ng mga Roman soldiers yung bangkay ng Panginoon Kristo upang hindi mangyari yung inihula ng Panginoon Kristo na pagkatapos ng 3 araw siya ay mabubuhay na maguli. Ano sabi dito? Kinabukasan, pagkatapos ng araw ng paghahanda, sama-samang nagpunta kay Pilato ang mga punong pari at mga pariseo. Sinabi nila, naalala po namin na sinabi ng mapagpanggap na iyon noong siya'y nabubuhay pa na siya'y muling mabubuhay pagkaraan ng 3 araw. Kaya't pabantayan po sana ninyong mabuti ang libingan hanggang sa 4 araw. Baka pumunta doon ang kanyang mga alagad at kunin ang bangkay at pagkatapos ay pamalitang siya'y muling nabuhay. Ang pandarayang ito ay magiging masahol pa kaysa una. Sinabi sa kanila ni Pilato,
Kumuha kayo ng mga kawal at pabantayan ninyong mabuti ang libingan. Kaya pumaroon nga sila at nilagyan ng tatak ang batong panakip sa libingan at pinabantayan ito ng mga kawal. Kita po natin, may malaking bato, no? Yung tomb, yung libingan ng Panginoon Kristo, may malaking bato na nakaharang. Tapos may selyo pa. May selyo yung bato. Ibig sabihin, pag napunit yung selyo, may nagbukas. Tama? Parang yung sa sulat. Diba? Nilalagyan ng selyo. Tapos, bukod pa doon, ay meron nagbabantay ng mga kawal. Kita po natin yung way ng security ng mga Roman soldiers, ito po ba ay mahigpit o hindi? Sila po ba ay sanay o hindi? Sila ay mahigpit at sanay sa kanilang trabaho sa pagbabantay at pagparusa sa mga kriminal. Tama po? Pero, ano ang nangyari sa mga ito, sa mga tagpong ito? Matthew 28:11-15. Pagkaalis ng mga babae, pumunta sa lungsod, ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at isinalaysay sa mga punong pari ang buong pangyayari. Nakipagpulong naman ang mga punong pari sa mga pinuno ng bayan at nagkasundo silang suhulan ng malaki ang mga kawal. Ito na yung fake news. At ang mga ito ay inutusan nilang ganito ang ipamalita. Habang natutulog kami kagabi, dumating ang mga alagad ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala. Kung makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang suhol at ganoon nga ang kanilang ginawa, kaya magpahanggang ngayon ito pa rin ang balitang ipinagsasabi sa mga Hudyo. Nakuha po natin yung gaano kabanta ang Panginoong Kristo ang kanyang pagkapanginoon. Lahat ng mga bagay para itago ang katotohanan ang Panginoong Kristo ay muling nabuhay ay kanilang ginawa. Umabot sa punto na sila ay gumawa ng maling istorya laban sa ating Panginoon Kristo. Papaano makukuha ng mga alagad ang bangkay ng Panginoon Kristo kung sila man din ang buhay nila ay nanganganib? Amen po ba? Nakuha po natin yung katotohanan. Paano po makukuha ng mga alagad kung sila mismo ay pinag-ahunting ng Roman Empire para sila ay ikulong, para sila ay pigilan? Amen? Paano nila makukuha? Hindi nila makukuha ito. Kaya naman gumawa na lang sila ng mga maling balita. Sinuhulan nila yung mga kawal at ginamit sila upang ipahayag ang maling balita na ninakaw ang bangkay ng mga alagad. Na hanggang ngayon, ito pa rin yung naipamamalita sa mga Hudyo. Na wala pa rin ang Panginoon Kristo. Na wala pa rin, hindi ang Panginoon Kristo ang Mesaya. Hindi siya muling nabuhay. Siya ay peke. Yan ang kanilang mga claims. Yan ang kanilang mga measures para mapagtakpan ang mabuting balita. Alam niyo po, bagaman ito yung mga kasinungalingan, meron pa rin silang patunay muli. Ang Diyos ay kumilos na mag-uli. Amen po? Sa pamamagitan ng papahayag ng mabuting balita at sa pagpapagaling sa lumpo, ay naipahayag muli ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen po ba? At sa lahat ng mga nakarinig ng mga panahon na ito, nung nag-preach si Peter, marami po ang tumanggap sa Diyos. Amen? Ilan po yung tumanggap sa Panginoon? Ang sabi ni Kuya Will? 5,000! Ha? 5,000 agad ang tumanggap sa Panginoong Kristo. Meron pong mga kasabihan ngayon na kumakalat, sabi nila, sa panahon daw natin ngayon, 5,000 preaching. Isa lang ang tumatanggap sa Panginoon. Kabaliktaran na daw ngayon. Dati, isang preaching lang ng mga apostles, mga disciples, 5,000 agad ang tumatanggap kay Lord. Ang nako-convert, ang tumatanggap at sumasampalataya sa Panginoon. Pero ngayon, 5,000 pagpapahayag, pagsasalita ng salita ng Panginoon, isa lang ang tumatanggap. And hindi po ako natatakot sa ganong mga kasabihan na kumakalat. Bakit po? Even a single soul, importante sa Panginoon. Amen? Kahit pa tayo po ay mawalan ng boses, kahit tayo matuyuan ng laway sa pagpipreach ng mabuting balita, kung may isang tatanggap sa Panginoon, magpapahayag pa rin tayo ng mabuting balita. Amen? And the same power that they have, nung una silang nag-preach ng mabuting balita, is the same power that we have right now. Amen? Sige, patuloy tayo. So, yung karanasan natin sa pagbabahagi ng gospel, umabot na ba sa punto na ikaw ay kinulong nung nagbahagi ka ng mabuting balita?
Kinulong ka na ba? O nakukulong tayo ng mga kasinungalingan ng dyablo, ng kaaway, ng karanasan natin? Naranasan na ba nating magbahagi ng mabuting balita sa ating pamilya, kaibigan, kapitbahay, at kinulong ka? Di pa po. Meron na hubang kinulong dito. So, pwedeng i-share niyo po yung testimony niyo. At sa karanasan din po ba natin, may naranasan na rin po ba natin na magpahayag ng mabuting balita sa ating paaralan, sa ating mga kaklase, sa ating mga katrabaho? Ano ang naging response? Umabot pa sa punto na tayo ay pinipigilan. Tayo nga po ba ay pinipigilan sa pagbabahagi ng mabuting balita? Ano po ang naging response po natin ngayon? Now that we know that Jesus Christ rose from the dead, and we have the power of the resurrection to preach the word of God. Amen po ba? Meron pa po bang pumipigil po sa atin upang tayo magbahagi ng mabuting balita? Dito po, ano ba yung itsura ng mga alagad? Ano ba yung kanilang estado? Ano ba sila? Sino ba sila? Malalaman po natin dito sa mabuting balita sa Acts chapter 4, sila ay mga ordinaryong tao. Amen? Ordinaryong tao lamang po yung mga alagad. Mapapansin po nito, wala silang pinag-aralan. Maaari palang gamitin ng mga walang pinag-aralan. Dito po, nakikita rin po natin, kasi masasabi natin, bakit nga ba hindi pa ako nakakapag-share ng gospel sa aking family? Lagi sinasabi natin, hindi ko alam yan, wala akong alam, hindi ako trained. Tama? Wala akong confidence, hindi ko kaya. And dito, mapapansin po natin ang katotohanan, they are just like us, an ordinary people used by an extraordinary God. Amen? Walang pinag-aralan, mahirap. Makita po natin, kaya naman po, wala pa rin pong tumatanggap sa paanyaya po natin. Hanggang ngayon po, wala pang gusto magpastor. Wala pa ulit bago na nagpapahayag. Sige nga, try ko ulit. Sino gusto magpastor, taas ang kamay. Wala. Wala talaga. Try ulit natin sometime. Hanggang ngayon, walang nagpapahayag na maging pastor. Bakit? Mga pastor mahirap. Anong sabi ni Pedro? Wala kaming ginto. Ha? Wala kaming pilak. Anong meron lang sa kanila? Gospel. Faith. Amen po? Kuha natin doon, pagkaman sila'y mahirap, naging dahilan ba ang kanilang kahirapan upang hindi sila mag-preach ng gospel? Hindi. Makita natin dito that even tayong mga mahihirap ay ginagamit ng Panginoon. Dito rin po makikita po natin kahit ang may sakit ay ginamit ng Panginoon upang maipahayag ang mabuting balita. Amen? Isang mga 40s na lalaki na lumpogin pinagaling ng Panginoon. Alam niyo po ba, hindi po ito nafo-focus kung paano lang pinagaling ng Diyos ang lalaking lumpo. Naniniwala po ba kayo dito? Pinapakita ng Panginoon Jesucristo dito that even dun sa kanilang sickness, in our sickness, kayang kumilos ng Diyos sa buhay natin at magamit pa rin tayo. Amen? Maraming tao pinagaling hindi naglingkod sa Diyos, pero gusto nating i-highlight dito, ang lalaking ito na pinagaling ng Diyos na may sakit, may lumpo siya ang kalagayan, ay nagamit siya upang tumindig. Ang dating lumpo, ngayon ay nakatayo na sa mabuting balita. Amen? May sakit na pinagaling ng Diyos, ginamit. That even yung mga walang koneksyon sa lipunan, who are these people? Fishermen, ordinary people. Wala namang koneksyon sa lipunan. At sino yung binabangga nila? Political leaders ng kanilang bayan, mga religious leaders. At makikita rin po natin dito the irony ng kanilang sitwasyon ng lipunan nila. Ang nagli-lead sa lipunan nila ay mga di umano lingkod ng Diyos, pero hindi nila nauunawaan ang tunay na paglilingkod sa Diyos. Nakuha po natin. It is also the message that being reminded sa atin na kahit tayo naglilingkod sa ating Panginoon, kung hindi tama ang turo ng ating puso o ng pananampalataya natin sa Panginoon, useless din tayo sa harapan niya. And that's why, in our weakness, in our strengths, God must be glorified. Amen? Ayan ang gusto iparating sa atin ng ating Panginoon. Okay pa po ba kayo? Sige. Tapusin na natin. Okay na pala. Joke lang.
Sige po, magpatuloy po tayo sa mensahe ng ating Panginoon. Marami ang kumilala sa Diyos. Yun yung naging resulta. Amen? Ano naman yung naging response? Ano naman yung mga naging tugon at mga resulta pa rin ng bahagi ng pagpipreach ng mabuting balita? Verses 5 and 6, ang sabi dito. Kinabukasan nagtipon sa Jerusalem ang mga tagapanguna ng mga Hudyo. Lipat na natin. Ang mga matandang namumuno sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Kasama nila si Anas, ang pinakapunong pari, si Caiphas, si Juan, si Alejandro, at ang iba pa pang mga kamag-anak ng pinakapunong pari. Nakita natin dito, sila ay nagtipon-tipon. Diba? Sila ay nagplanong muli. Kung pinigilan nila noon ang pagbabahagi ng mabuting balita na ang Diyos ay muling nabuhay, ngayon na naman sila ay nagpaplano. Anong plano nila ngayon? Pigilan muli si Juan at si Pedro ang mga alagad. Kaya naman sila ay kinulong. Ikinulong sila. 'Di ba? Kung babasahin pa natin yung mga tagpo nito, binigyan pa rin sila ng instruction. Sige, pinalaya na sila, pero wag nyo na lang ibahagi ang mabuting balita. Nakikita po natin, ano po napapansin po natin sa ating paligid? Tayo po ba ay nasasakop na o naaalipin na ng kasinungalingan ng mundong ito? Ano yung kasinungalingan ng ating mundo ngayon? Na ito po yung naglalayo sa atin po sa ating paglilingkod sa Diyos, di ho ba? Napapansin po ba natin? Kapag ka tayo po ay nawiwili sa ating mga buhay, di ba? Kapag tayo ay nawiwili na sa ating mga buhay, tayo po ay minsan nagagamit na ang mga kasinungalingan na ito sa ating paglilingkod sa Panginoon. Tama po ba? I know that it's important na tayo po ay makatapos ng pag-aaral. I do believe na ang mga kabataan po natin na nag-aaral at nakapagtapos ay sila po ay maaaring gamitin upang maging pagpapala sa kanilang pamilya. Amen? Kaya naman ituloy po natin yan. Yung mga kabataan natin, magtatapos ng pag-aaral, amen? Pagod na kayo. Unti na lang yan. I-enjoy nyo yan. Kasi habang buhay na kayo magtatrabaho pag kayo ay nakagraduate na. Pili na lang kayo habang buhay kayo magtatrabaho, habang buhay kayo magpapahinga. Diba? Pili na lang kayo kung anong gusto nyo. Pero mas maganda, magtrabaho tayo. Amen? Yan po ang ginagamit ng kasangkapan ng Panginoon upang po tayo ay maging prosperous. Diba? Maging blessed po yung buhay natin dito sa lupa. Amen? Pero wag na wag po natin kakalimutan na ang mga pagpapala po na yan ay ginagamit lamang din ng Panginoon upang siya ay paglingkuran po natin. Amen? Amen po ba? Para paglingkuran ng Panginoon, di ba? Mga bagay na ito, magaganda no? Magaganda po. At alam niyo po, ang kaaway, hindi gagamit ng pangit. Tama po? Yung mga bagay na kaaya-aya sa mata natin, kaakit-akit, ayan ang ginagamit ng kaaway para tayo ay malihis sa atin pong paglilingkod sa Diyos. Napansin po ba natin? Paano po tayo maaakit kung hindi maganda? Paano po tayo maakit kung hindi masarap? Paano po tayo maaakit kung hindi nakaka-addict yung mga ino-offer ng mundong ito? Tama po? Meron po tayong mga ambition sa ating mga buhay, sa mga na may career, sa mga young adult. Alam ko, tama po yung pinagagawa natin, na tayo po ay nagsusumikap kasi meron tayong mga pangarap sa buhay. Amen po ba? Yung ating po mga trabaho, yung mga koneksyon, yung influence po natin, the way we live, yung ating po mga resources, yung mga bagay na binigay sa atin ng Panginoon, kapatid, hindi lang po ito sa atin. Amen po? Bagaman ito po ay binigay sa atin, tayo lang din po ay makakatiwala. Amen? Sabihin niya natin, ako ay isang katiwala. 1, 2, 3, go. Katiwala. Katiwala tayo ng Panginoon. Everything that we have is for the Lord. Amen? For the purpose na ma-serve natin siya. Diba? Ma-empower, ma-edify yung kanyang kingdom, mapalawak. Think of it. Kaya ako nilagay sa position ng aking buhay ay para ako ay gamitin ng Panginoon. Amen po? Diba? Ano ba, Lord? Ba't ako nasa munisipyo? Diba? Yung pala gagamitin yung ating mga contacts sa City Hall upang i-bless ang church. Amen po ba? Sino dito hindi nabigyan ng ayuda, papaluin ko? Taas ang kamay. Diba? Lahat ba kayo nabigyan? Diba? Hindi baga ang atin po mga position, even yung ating mga career, may be used to bless. Diba?
and to grow yung community natin, yung ating Christian community, yung ating church. Amen po ba? Now, tanungin natin yung sarili natin. Yung akin po bang influence, yung aking trabaho, yung aking talino ay nagagamit para ma-serve yung ating church? Amen. Dapat nagagamit po. Hindi. Ano na ako, mahina na ako, matanda na ako. No. Even po yung ating mga edad, hindi po ito nagiging dahilan. Amen po ba? That's why yung mga programa din po natin, ituloy po natin yan. Pero wag lang po natin kakalimutan na lahat ng ating mga achievements sa buhay, no, nakakalimutan po natin ang Panginoon. Wag na wag po natin gawin yon. Instead, lahat ng mga binless sa atin ng Panginoon, ibinigay na sa atin ng Panginoon, ay gamitin din natin para sa Kanya. Amen po ba? Isn't it exciting na yung bagay na ibinigay sa iyo ay hindi lamang para sa iyo? Kailangan po natin maintindihan na hindi lang ito para sa atin. Kaya naman, sabihin mo sa katabi mo, baka naman. Diba? Diba? Bless naman natin yung ating mga kapatiran. Amen? Kung tayo may mga sobra, ipamigay po natin. Amen po ba? Diba? Kaya yan po yung talagang disenyo ng Panginoon. At kapag tayo naman yung nakakalawag sa buhay, wag naman din po tayo makalimot. Amen? Kapatid, wag kang makalimot. Diba? Kung ikaw ang tinutulungan ngayon, wag kang makalimot. Balang araw, pwede kang gamitin ng Diyos, ikaw naman tutulong. Amen? That's the design of God. Kaya kung babasahin nyo rin yung Acts chapter 4, makikita po natin dito na pinagsama-sama po nila yung kanilang mga ari-arian upang ipamahagi sa bawat members ng church. Sino dito may malaking ari-arian? Example nga. Bigay nga natin sa church. Kaya ba natin ibigay lahat-lahat sa atin sa Panginoon? Ayaw niyong sumagot. Kasi pwedeng gawin talaga yan. Nakuha natin ibig sabihin, it's not that walang value yung binibigay sa atin ng Panginoon. Pero we see the intimate value of things when we surrender it to God. Amen? Yun yung tunay na value nito. Hindi para for our own consumption, sa ating use, kundi for the benefits of the believers na nakakita. Ayan, yung bawat isa sa atin. Tingnan nyo nga, mga katabi nyo, yan, para sa kanya yan. Amen? Ang kainin nyo, para sa akin yun. Para sa atin yan. Para tayo i-bless ng Panginoon. Kung ating ambisyon na naglili sa atin sa paglilingkod sa Lord, diba? Atin pong i-self-check tayo. Self-check, no? Self-check tayo mga kapatid. Tapos po, kung ito yung mga pumupukaw ng ating atensyon na humahantong po sa pagkalimot sa ating misyon, ay i-check po natin yung ating mga sarili. Amen po ba? Sige, amen. So ngayon, ayan po yung atin pong mensahe ngayon sa umagang ito. Yung mga pag-question ng mga otoridad sa pagpipreach ng mabuting balita, ano pong nangyari dito? Dito po, mga nangyari ay sila po ay tinanong, sila in-interrogate. In-interrogate sila Peter at si John, sabi dito sa verse 7 and 8, pinaharap nila ang mga apostol at tinanong sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito. Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga tagapanguna at pinuno ng bayan. Yun yung kanilang mga kinausap ng mga panahon na ito. Mapapansin po natin dito that even na sila ay nasa bingit na ang kanilang mga buhay, ay nasa alanganin na ang kanilang mga buhay. Nakita po natin yung intervention ng banal na spirito kapag sa panahon po na tayo ay nasa alanganin, na andun ang Diyos, amen? Kung ang kasinungalingan ng kaaway ay sinasabing ikaw ay mag-isa, nagkakamali ka. Dahil kasama mo ang Diyos, amen? Pakanta-kanta pa tayo, kasama natin ang Diyos. Wow, di ba? Dumaan man ako sa apoy, hindi ako malulunod. Tama ba? Sunog. Tinusubukan ko lang kayo eh. Diba? Nakikinig nga pala talaga kayo, purihin ng Diyos. Diba? Napansin natin dito, kapag ikaw nasa alanganing panahon ng buhay mo, hindi ka nag-iisa, amen? Kasama mo ang Diyos. Ang Panginoon Jesucristo ay umakyat sa langit, hindi niya tayo iniwan, bumaba ang banal na spirito. Ang banal na spirito ba ay enerhiya lamang, puwersa lamang, inspirasyon lang ba to? Motivasyon lang ba to ng mundo, ng buhay natin? Ang banal na spirito ba ay isang accessory lang sa buhay natin? No. Because the Holy Spirit is God. Amen? And God Himself nasa atin. Amen? That's the power and the beauty
of having faith in the Lord Jesus Christ. Our God is in our hearts, in our lives. Amen po? Nasa buhay natin. Incorporated ang Diyos sa buhay natin. And that's why ang pagiging Kristiyano ay hindi lamang tuwing linggo. Amen? Na kapag katapos ng worship service, sinuhubad nyo yung pagka-Christian nyo, wag muna. Wag nyo nang iubarin kahit kailan. Amen? Inuhubad pa kasi tinatanggal pa Sa'yo na yan. Tama? Amen? Kaya pag inutusan ka ulit maghugas ng pinggan, hindi ka nauutusan, magmamadali ka nang maghugas ng pinggan. Amen? Kahit malinis pa yung plato, huhugasan mo na. Amen? Tawa-tawa kayo mga kabataan pag di nyo ginawa yan, ha? Diba? Kapag tayo ay yung mga magulang ay talagang in-inspire ng banal na spirito, kahit walang lakad yung anak, binibigyan ng baon. Amen? Binibigyan ng allowance kahit nasa bahay pa lang. No? Grabe, ang buti ng Panginoon. Pero wag kayo mag-expect, ha? Example ko lang yun. Diba? Nakukuha natin ang banal na spirito ang tumutulong sa atin para maunawaan natin, diba? Kung gaano siya kumilos sa ating mga buhay. Hindi niya tayo pinapabayaan, hindi niya tayo iniiwan. May magandang plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Ayan ang disenyo ng ating Panginoon. At dito, makikita po natin na sapagkat sila ay pinipigilan na, sila ay ni-interrogate na, yung kapangyarihan ng banal na spirito nagbigay sa kanila ng tapang na tumindig sa mabuting balita. Amen po ba? Alam ko, meron mga struggles tayo, yung hiya natin, di ba? Yung kawalan ng kaalaman natin, di ba? Yung kawalan ng confidence natin. Pero sa pamamagitan, nagpag-inspire sa atin ng banal na spirito, maiintindihan natin na lahat ng mga takot na yan, lahat ng mga insecurities natin, lahat ng pagdadahilan natin, ay maisasantabi natin yan dahil we are empowered by the Holy Spirit. Amen po ba? And paano natin ma-achieve ito? When we know the Word of God and we really understand the Word of God, walang puwersa ang pipigil sa atin para hindi natin ibahagi yung mabuting balita. But the question is, how is my Christian life? How is my spiritual life? Kaya nga, pinauna na natin, yung discipleship groups natin is designed, di ba, to help you grow in your spiritual development in the Lord. Amen? To grow. Ito po yung talagang ini-instill natin. Tama po yun. Every ministry should be yield sa ating pinaka-ministry, discipleship. Amen po ba? And discipleship needs intentionality. Amen po? Intentionality na tayo ay mag-grow every day. Diba? Na tayo ay mag-participate every day. To meet every day. To talk about the Word of God, to be inspired, and to be changed by the Word of God. Amen po ba? Sige. Yang mga authority na yan ay nagko-question sa pagbabagi ng mabuting balita ay wala pong panama. Sabi sa verse 8 and 9, sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu, mga tagapanguna at pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling. Diba? Kine-question nila, kaninong kapangyarihan yan? Diba? Kanino ba yan? Ito ba ay magiging threat sa authority namin? Itong mga tao na to na tila bagang tagapanguna ng mabuting balita at ng lingkod ng Diyos, ang kautusan ng Diyos, ay sila pa mismo ang ginamit upang ipapatay ang Panginoong Hesus. Tama po ba? Sila na mga nagpapanggap, sila na mga nag-aanyong lingkod ng Diyos, ay sila mismo ang nagpapatay kay Hesus. Sila yon. And sabi dito sa verse 11, ang Hesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Our Lord Jesus Christ is our cornerstone. That's why nga yung ating church, anong pangalan ng church natin? Yung sabi ng iba, Cornerstone Community Church. Hindi ka namin member. Ano nga yung church natin? Cornerstone Christian Community Church. May church ba sa dulo? Siyempre, church din tayo. CCCC. Nakita natin dito. Pag dito ka ng church, hindi ka mag-CCC. Kasi ang church na to sinasamba ang cornerstone. Amen? Ay, baka yung iba nagsisisi na, ha? Okay, magsisisi, ha? Amen. Cornerstone, batong panulok. Diniscuss na to ni Pastor Eman. Diba? Yung bato sa gitna ng arko, yun ang Panginoong Jesucristo, yung capstone, the cornerstone. Kung wala yung bato na yun, guguho yung gusali.
Diba? Kung sa church na to, hindi ang Panginoon Kristo ang cornerstone natin, ang batong panulok, guguho ang church na to. And because si Lord Jesus Christ ang cornerstone ng church na ito, hindi po tayo mabubuwag. Amen? Magpapatuloy ang ministeryo na ito. We are approaching our 25th anniversary. Amen? Praise God. We are approaching. And the mission that started here, sa lugar na ito, sa Putatan, San Guillermo, ay patuloy na gagamitin ng Diyos. Amen po ba? Ito, dito na po tayo magtatapos. Yes, tatapos na tayo. Sige. Panawagan na maging matapang at masunurin. Diba? Saan ba yung tapang natin? Jesus Christ is the only way. Diba? Salvation, not anyone else. Ang Panginoon Kristo ang kaligtasan lang natin. Hindi natin, o hindi nila madedenay na ating Diyos ay muling nabuhay. Amen? Muling nabuhay ang Diyos. At siya na ang Diyos na nagpapagaling ay ang Panginoon natin pa rin na nagpapagaling sa atin ngayon. Amen po ba? Ito ay maliwanag na pruweba na ang Diyos na sinasamba natin ay totoo. Ang Diyos na sinasamba natin ay kapuri-puri at karapat-dapat na pag-alayan ng paglilingkod at ng buhay natin. Si Pedro ay naggumawa ng kanyang pagpili na rather than obeying itong mga officials ito, religious leaders, they choose to obey the Lord. The question is, sino ang sinusunod ko ngayon? Alam niyo po mga kapatid, will rather obey God than man. Amen. Sabi nga nila Peter, mas gugustuhin ko ng sumunod sa Diyos kaysa sa mga tao. Amen? Totoo po yan. Makita po natin dito, we only have two choices, di ba? Isang choice lang pala. At dalawa yung pagpipilian natin. It's either sa Diyos ka o hindi ka sa Diyos. Amen? It's either ikaw ay on fire sa Lord o hindi. Kasi kung ikaw ay hindi mainit, hindi ka malamig, maligamgam ka, isusuka ka ng Diyos. Nakukuha po natin yung ibig sabihin. We only have two options. And ito ay kailangan pumili lang tayo. It's either we are of God or not. If we are on fire if we are full support sa ating discipleship ministry or not. Amen po ba? Wala tayong ibang option. Kaya naman, yung atin po mga discipleship groups, okay na ba? Babalasahin pa ba natin? No. Gusto ko ma-appreciate natin na yung mga tao na yan, tinalaga ng Diyos, hindi yan aksidente, mahalin natin sila. Amen po ba? Amen. Sige, ano yung pa natin? I-develop pa natin. It takes time, amen, para tayo ma-realize po natin kung gaano ka-importante po ito. At ito mga kapatid, yung highlight natin dito sa preaching na ito ay paano pag dumating sa punto na may mga opposition, may pumipigil na sa'yo. Ngayon wala pa no? Meron po bang pumipigil sa inyo para pumunta kayo ng maaga sa church? Meron, wala? Wala daw. Wala naman, no? Sa bansa po natin, malayang-malaya tayo naglilingkod sa Diyos. Walang pumipigil sa atin para tayo po magkita-kita. Siguro tayo na lang din po yung mga may ginagawang jablo na paraan para hindi po tayo magkita-kita. Pero po dito mga kapatid, yung opposition na ito, pag dumating sa ating buhay, are we to choose the Lord or not? Amen po ba? Mamili po tayo. Despite na may mga oppositions po tayo sa paglilingkod natin kay Lord, alam ko, naranasan din po natin yan sa ating mga buhay. Pero napansin po natin, lilipas din, no? Hindi naman sila magtatagumpay Amen? Naalala ko, ayaw po nila akong papuntahin sa church noon May pumipigil pa sa akin mga kamag-anak po namin. Nakikitira lang po kasi kami dati. Tapos ngayon noon, pinipigilan pa kami. Lagi ka na sa church! Sabi nga lagi ka na sa church! Doon ka na tumira sa church! Kaya tumira na ako sa church. Di ba? Akala nyo sinunod ko sila. And tingnan nyo nangyayari pag sumusunod sa Panginoon at may tapang tayo sa paglilingkod sa Kanya. Ano nangyayari? Di ba? Binibless ng Panginoon ang buhay ng mga taong lingkod ng Diyos. Amen? Hindi niya pinapabayaan. Alam niyo kung wala kasing picture. Pakita niyo minsan yung picture ko. Napakapangit ko. Kala mo ngayon, pangit pa rin naman no? Alam ko, pero ginagamit ako ng Panginoon. Amen? Ginagamit pa rin tayo ng napakapayat ko. Mukha akong butiki. Di ba? Anog-nog. Pag pinakita yung mga stories, mga memories, gusto ko nang kalimutan. Pero makikita natin, we realize, yung God natin na nagtawid sa atin sa mga panahon na mukha kang butiki, mukha kang palaka, di ba?
Magtatawid sa iyo yan sa buhay mong yan. Hindi ka mananatili dyan. Amen? Gagamitin ka ng Panginoon. Totoo po yan. Ako na mismo yung nagsasabi po sa inyo eh. Isa na lang bulate po yung pipirma po sa akin noon eh. Buti na lang hindi niya napirmahan. Siguro pinigilan ng Panginoon. Diba? Obedience to God rather than man. Gusto natin i-emphasize dito. The importance of obeying God rather than man. Kahit pa sabihin sa'yo, huwag kang pumunta dyan, pupunta ka dahil sinabi ng Diyos. Amen? Diba? Huwag kang makialubilo dyan. Diba? Sisirain niya ng buhay mo. Anong sisirain ng buhay? Hindi. Nakikinig ako sa Panginoon. Alam niyo ba, pag hindi kayo, ang tropa nyo, mga barkada nyo, yung core groups nyo, hindi sa church, anong mangyayari sa buhay natin? Wala pong duda na ang buhay po natin ay mapupunta sa ibang dimensyon. Diba? Hindi sa Diyos ang buhay ng mga taong yan. Hindi ko sa dinidiscourage sila at sinasabing iwan nyo sila na wag na kayong pumunta sa kanila. Wag lang kayong makisama. Diba? Diba? Pag pinabing shot, anong sasabihin nyo? No muna. Diba? Yung inyong red horse, palitan nyo ng healthy. Mga ganyan. Diba? Para lang mawin pa rin natin sila. Hindi natin ina-isolate yung sarili natin, but rather we are being salt and light sa mundong ito na nadirimlan ng kasalanan. Amen po ba? Emphasize the obedience to the Word of God and to Him. We serve Him alone. Yung tapang na to gagamitin sa ano? Pagsunod sa Diyos kahit maraming tumututol at pumipigil. Amen po ba? Gamitin natin yung tapang na to sa pagbabahagi, sa paglilingkod sa Diyos. Wala nang iba pang masarap na gawin sa mundo kundi ang maglingkod sa Panginoon. Knowing na lahat ng mga in-enable niya sa atin ng mga mabubuting bagay ay para rin sa Kanya. Nag-wonder ba tayo yung ating church? Wala pong pinatutunguhan o mabagal? Huwag po kayong mag-alala. Dahil the same God that they are serving yesterday is the God that we're serving today. And the miracle na ginawa ng Diyos sa buhay nila na sila ay nag-expand with one preaching can be done today. Amen? Na ang buhay natin na malamig sa Panginoon ay kayang pag-alabin ng banal na Espiritu. At dyan na po nagtatapos ang ating preaching. Ang mensahe ng Panginoon sa Kristo dito, we would like to emphasize that in spite the opposition, mga pumipigil sa atin, we still serve and obey God. Tayo po ay pumikit at manalangin. Diyos Ama naming makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong mga salita. Panalangin po namin, Panginoon, ang iyong mga salita ay tumimo sa aming mga puso't isipan. Ito po ay magamit upang kami makapaglingkod po sa inyo at lumawak ang ministeryo dito sa lupa. Salamat po. Ito po, Panginoon, ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Tayo magsabi ng Amen. Po, dumako po tayo sa pang-importanting bahagi ng ating pagpupuri sa Panginoon, ang ating pong Lord's Table. Hiniling po si San Gauden at saka si Elder Marvin na tulungan po tayo. Hinihilingan ko po yung bawat isa na gamitin po natin yung pagkakataon po na ito upang tayo po ay magsaliksik sa ating mga buhay. Ihanda po natin yung sarili po natin sa pagtanggap ng mga elementong pong ito na ginagamit ng ating Panginoon Jesucristo upang lalong mapagtibay ang ating mga pananampalataya sa Kanya. Pero bago po yun ay hinihilingan ko po muna si Elder Marvin po sa atin na mag-lead po sa atin sa confession natin. Humingi po muna tayo ng tawad sa Diyos. Si Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas. Kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo at nagpapasiyasat ng aming mga puso at isipan sa lahat po ng aming mga nagawa na sabit na isip na hindi po naging kalugod-lugod sa inyo. Father God, linisin niyo po ang aming mga puso at isipan ng banal na dugo ng Panginoon Jesucristo. Nang sa gayon ay maging karapat-dapat kami sa pag-aalaala sa pagkamatay at pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo. Sa aming gagawin, pag-inom at pagkain ng mga elementong ito, nawa ito po ay maging pagpapalang spiritual sa amin at hindi po maging sumpa, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen.